Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Ito ating kausapin na si Congressman Marco Wangco ng 2nd District ng Pangasinan. Congressman, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Apo, Kong, si Carex Cayano po ito, napapakinggan po tayo sa DJ 1530 dito po sa Mega Manila. At Kong, kuha lang po kami ng update, ano po yung bagong proyekto po natin dyan po sa 2nd District po ng Pangasinan na Congressman. Well, tuloy-tuloy yung dating inisyatibo na dapat ma-solve yung pagbabaha sa Lingayen at sa Binmaley. No? Apa? So, mga flood control projects, gusto namin ng underground na piping system na bago na hindi pa nagagawa ever para at saka mga high tide sea gates, no? Saka pumps. Dahil mababa po ang elevasyon ng Lingayen at Binmaley, kaya kapag high tide po at habagat, pumapasok po ang tubig sa mga drainage system namin. So dapat mayroong paraan kung paanong isara yung gate at saka yung pag high tide, yung tubig ilabas ng bomba. So ganun po ang mga project na gusto naming mangyari. Tsaka seawall, no? Kailangan ng seawall dahil kapag high tide po at habagat, napakataas ng tubig dagat, nagko-cover po sa highway. So ganon, plus yung mga barangay roads, yung paglalapad ng Romulo Highway, yung Lingayen Dagupan Bypass Road, naangking ko na lang sa dating mga congressman nito. Hindi pa tapos hanggang ngayon, ano? So yun ang mga inaatupag po natin. Apo, kagaya po, Congressman, doon po sa Farm to Market Road, kamusta po dyan sa 2nd District? Kasi kumbaga, para mapabilis po yung ekonomiya ng inyong probinsya po, Congressman. Yes, actually, disappointed ako sa naisali sa budget sa GAA, no? Dahil doon sa expectation ko, maliit itong 2024. So, kini-question ko nga bakit yung pinangako sa akin ay hindi po dumating, no? Sa dito mismo na naka-imprenta sa GAA, wala po yung marami doon sa aking hiningi, no? So, ganun din yung mga classroom, school building na multi-story, kulang na kulang sa aking pong palagay. At Kong, cambio naman po tayo ng paksa. At ito, napakainit po pinag-uusapan itong People's Initiative. At may mga ilang congressman ba na sinasabi meron daw pong naglalaan ng pondo sa 2nd District po ng Pangasinan? In fact, ako, dahil matagal na pong congressman ako, ilang beses ko na po naranasan yan, ano? Nakikita ko naman ang punto ng Kamara na meron po tayong constitutional ambiguity doon sa Article 7, Section 1, Number 1.
na wala naman po kasing nakalagay na voting separately doon. Mhm. Ayaw naman na nilang pumayag na voting jointly. So dapat maayos na po yan once and for all. Ma-define na po yan. So ako suportado po doon sa panawagan na mawala ang constitutional ambiguity. Ngayon, kung titignan niyo po ang isang paraan sa pag-amenda ng Constitution, yung pong Constitutional Convention, kapag hinalal po ang mga miyembro ng Constitutional Convention, pinipili rin yan sa bawat congressional district. Wala rin pong senador po doon sa Constitutional Convention. Dito po sa Constituent Assembly, may kasaling senador. So, kung doon po sa Constitutional Convention walang kasaling senador, hindi ko po nakikita kung bakit nagiging voting separately doon po sa first option na 3/4 members of Congress. Ang nakalagay, ganun lang kasimple ang nakalagay eh. So kung straight English ang interpretasyon mo, ay ganun ang interpretasyon ko. Pero yung iba ang interpretasyon nila. Kaya dapat tanungin ng tao, ano bang ibig niyong sabihin dito? Tama po. So yun po ang akin. In fact, sa akin pong palagay, kung ito na-resolve na nung araw pa, walang gulong ganito. No? For example, wala naman pumigil na merong nag-People's Initiative nung araw na ilagay po doon voting separately. Diba? Wala naman pumigil sa kanilang iklaro yung issue na yan during those times. Alam nyo, I have not been a congressman since 2010. Ngayon lang ako naging congressman ulit, ano? Pero yung issue nung congressman ako, that was between 2001 and 2010, hanggang ngayon hindi na-resolba. So dapat, tingin ko, panahon na. Kasi 37 years na yung ating constitution, hindi po yan nababago dahil meron stalemate palagi yung paraan sa pagbago. Yung Constitution po sa Amerika, nung iginawa po yun, after 4 years, 10 amendment na. Yung po ang ating Bill of Rights na inadapt ngayon, yung 10 amendment na yon. So, hindi ibig sabihin masama na amendahan ang Constitution kasi dapat yan ang Constitution na babago ayon sa panahon. Tama po. Diba? Kaya nga tinatawag yan na living document. Buhay na dokumento. Kung yan ay imposible ng amendahan, patay na dokumento yan. Sana po huwag masamain ng mga kaibigan kong mga senador. No? Pinapahayag ko lang Tama po. ang aking pag-iisip tungkol sa bagay na ito. No? Actually, hindi ito ang battle ko. Ang battle ko ay para sa nuclear power. Baka naman na madamay pa yung battle ko. Ang pinaglalaban ko, murang kuryente para sa Pilipino. Baka Napakaganda madamay pa yung labang ko para dahil dito wag naman sana, no. Napakaganda po nung inyong sinusulong. Kumbaga ito yung dapat na pinag-uusapan sa Kongreso na mas higit na makakatulong sa ating mga kababayan po, Congressman. Ang dami po nating dapat talakayin, no, na dapat gawin. Ngunit nakikita ko rin, ito dapat ma-resolve na once and for all. Kasi babalik at babalik ito every administrasyon bumabalik itong issue na ito. Every administration, no, from the time 1987 hanggang ngayon, walang tigil bumabalik itong issue ito. Napakaganda po ng mga pinag-uusapan po natin, Congressman. Siguro kami nagpapasalamat po sa oras sa pagkakataon po, Congressman Mark Juangco ng 2nd District po ng Pangasinan. Mabuhay po kayo. Salamat po.
Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Naka, napakarami natin mga nakikinig dyan po sa San Carlos sa Pangasinan. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.